Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. US Defense Secretary Lloyd Austin iginiit na magiging ligtas ang Estados Unidos kung mananatiling ligtas ang Asya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinontra ang pahayag ng isang Chinese general kaugnay ng pahayag nito na isinasa panganib ng Pilipinas ang Indo-Pacific region. At development sa extradition ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. minaliit ng kanyang abogado. Iginiit ni US Defense Secretary Lloyd Austin na magiging ligtas ang Estados Unidos kung ligtas ang Asya. Samantala, tila nagpasaring naman ang Defense Chief ng China laban sa Estados Unidos at Pilipinas sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Binigyang diin ni US Defense Secretary Lloyd Austin na nananatiling prioridad ng Estados Unidos ang Indo-Pacific region. Dagdag pa nito, mananatili rin anyang secured ang Amerika kung ligtas ang Asia. Ginawa nito ang pahayag sa isang talumpati sa 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. The United States can be secure only if Asia is secure. And that's why the United States has long maintained our presence in this region. Tinanong din ng kalihim sa issue ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Austin, nananatiling matibay ang pangako ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng maigting na tensyon sa pinagtatalunang teritoryo. There are a number of things that can happen at sea or in the air. We recognize that. But our goal is to make sure that we don't allow things to spiral out of control unnecessarily. And again, I will not speculate on any one thing or another. I will continue to emphasize that our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. Pinuri ng kalihim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbigay ng keynote address sa pagbubukas ng Asia's Top Defense Summit. Sa kanyang makasaysayang talumpati, iginiit ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang protektahan ang soberanya ng bansa. Nabanggit din nito ang kahalagahan ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. You know, President Marcos spoke eloquently last night about the rule of law in the South China Sea. And he's right. Every country, large or small, has the right to enjoy its own maritime resources and to freely sail and operate wherever international law allows. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple, and we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Samantala, sa kaparehong event, tila nagpasaring naman ang Minister of Defense ng China laban sa Pilipinas at Estados Unidos. Tinuligsa rin ito ang sinasabing outside forces upang i-provoke ang China. However, a certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Moreover, it has ignored the overall interests of our region and violated the ASEAN Charter by allowing an outside country to deploy a mid-range missile system. This act will endanger the security and stability of our region. Sa kabila naman ng mga palitan ng maaanghang na salita, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng defense chiefs ng Estados Unidos at China sa Security Forum. Kauna-unahan ito sa pagitan ng top-level US at China officials sa loob ng mahigit isang taon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng Chinese general sa Shangri-La Dialogue sa Singapore na isinasa panganib ng Pilipinas ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Binigyan diin ni PBBM na ang kapayapaan sa South China Sea ay isyu ng mundo. Narito ang report ni Nel Maribuhok.
Agad na kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Chinese Major General Xu Hu na sinisira umano ng Pilipinas ang kapayapaan sa rehiyon dahil sa pagkonsidera sa ibang partido at inililihis ang tunay na konsepto ng ASEAN centrality. Sa pagsagot ni Pangulong Marcos sa tanong ng Chinese military official sa Shangri-La Dialogue, idinipensa ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the. I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. Ayon kay Pangulong Marcos, naninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng konsepto ng ASEAN centrality. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na ang usapin ng kapayapaan sa South China Sea ay issue ng buong mundo. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Sa arrival speech naman ni Pangulong Marcos matapos ang kanyang official visit sa Brunei at Singapore, tiniyak niya sa mga Pilipino na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinuportahan ng ilang eksperto ang speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang Shangri-La Dialogue. Ayon kay Dr. Renato De Castro, profesor ng Department of International Studies ng De La Salle University, naitawid ng Pangulo ang kanyang mensahe hinggil sa mga hamong kinakaharap ng bansa sa South China Sea. Well, it's very strong, it's firm, but it is characterized by subtlety and of course sophistication. The fact that he mentioned the elephant in the room without mentioning the name of that elephant. So we have to give credit for the degree of sophistication in the speech of the President. Ayon naman kay Don McLean Gill, professor sa International Studies ng De La Salle University, sumasailalim ang posisyon ng Pangulo sa posisyon ng maraming bansa sa rehiyon. Nagpapakita rin ito ng kahandaan ng Pilipinas na sumunod sa international law na nakabatay sa panuntunan ng Indo-Pacific region. President Marcos' position resonates between a lot of countries in the region. And for the Philippines to be able to take a clear position on this, that we are very much not just reactive in the region, but we are also able to act proactively in order to contribute to the stability of the region, is a very powerful statement. Minaliit ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. ang pahayag ng Department of Justice ang development o inaasahan na madesisyon na sa mga susunod na linggo ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng kanyang kliyente. Narito ang report ni Dante Amento. Umapila ang kampo ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Department of Justice o DOJ na itigil ang ginagawa umano nitong trial by publicity sa issue ng extradition o pagpapauwi kay Teves sa bansa. Nitong nakaraang linggo, sinabi ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na nasa Court of Appeals na ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. Kumpiyansa silang magkakaroon ito ng paborableng desisyon sa mga susunod na linggo. Pag nakita nila na legitimate po yung request natin, naka-attach po lahat ng dokumento, supporting documents,
ay i-grant naman po talaga. Kaya confident po kami dahil lahat po ng kailangan i-attach ay na-attach. Lahat ng clarifications po ng government ng Timor-Leste ay na-address naman po ng Legal Division ng DOJ. Pero ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, sinangguni niya sa mga abogado ni Teves sa Timor-Leste ang pahayag ng DOJ hinggil sa extradition. Binigyang diin ni Topacio na ito ay pawang walang kabuluhan o katotohanan. Mas mahirap din anya ang extradition sa Timor-Leste alinsunod sa kanilang batas kaysa dito sa bansa. Dagdag pa ni Topacio, inihahanda na nila ang isang panel ng mga saksi at ebidensya na magpapatunay na ang nasa likod ng extradition request ng Pilipinas ay politika. Labag din umano ito sa konstitusyon ng Timor-Leste at ng ating sariling saligang batas. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinabi ni dating Pangulong Donald Trump na okay lang siya sa posibilidad na makulong o sumailalim sa house arrest matapos mahatula ng 34 felony counts patungkol sa pamimeke ng business records. Ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Base sa naging panayam ni former President Trump kasunod ng kaniyang New York conviction, sinabi nito na maaaring hindi sumang-ayon ang publiko sa kanyang posibleng pagkabilanggo o house arrest. Inaasahan din niya na magiging mahirap para sa publiko na tanggapin ito at magkaroon ng aniyang breaking point. Dagdag nito, hindi rin pabor ang kanyang mga abogado patungkol sa mga potential na parusa laban sa dating Pangulo. Si Trump ang unang dating Pangulo na nahatulan ng felony charges at ang unang major party presidential nominee na nahatulan ng isang krimen kaalinsabay ng kanyang patuloy na kampanya bilang pagkapangulo. Sa July 11, alas 10 ng umaga, nakatakda ang sentencing ni Trump ayon ito kay Judge Juan Merchan at posibleng maharap ito sa probation o 4 na taon para sa bawat felony count sa state prison na may maximum na 20 years. Samantala kapag naman nasistensyahan na si Trump ni Judge Merchan sa Hulyo 11, may 30 araw ang kanyang mga abogado upang maghain ng appeal. Kapag nabigo ang kanilang mga motion, may 6 na buwan sila upang iharap ang apela sa First Judicial Department ng New York's Appellate Division. Sa ngayon nananatili ang dating Pangulo sa labas ng kulungan habang naghihintay ng sintensya. Iginiit niya na wala siyang ginawang masama at binatikos ang mga tao na sangkot sa kanyang pagkahatol. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nangunguna na sa team standing ang PNP Lady Patrollers matapos tambakan ng Senate Lady Defenders sa 3 magkakasunod na set sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Wagi naman ang Judiciary Justice Servers laban sa SSS Pension Protectors sa 3-1. Nanatili naman ang COMELEC Suffragettes sa rank 4 matapos talunin ang DFA Emissaries. Narito ang report ni Harry Ilagang. Sa first game, tinabakan agad ang PNP Lady Patrollers ang Senate Lady Defenders sa tulong nila Kia Gomez, Cez Oliveros at Mila Ronquillo. Dumepensa naman ang Lady Defenders sa tulong nila Javen Sabas at Menche Tobiera, ngunit nabigo ang mga itong makuha ang set 1. Panalo ang Lady Patrollers sa score na 25-13.
Sa second set, umatake ng quick at off-speed attack sina Crisel Etucas, Caressa Vincente at Kia Gomez. Bantay sarado naman ito ng blockings ng Lady Defenders, ngunit na naigba rin ang power attack ng PNP Lady Patrollers sa score na 25-11. Sa third set, bumomba ng power attack sina Oliveros, Gomez at Ronquillo, kaya na naigba rin ang PNP sa score na 25-10. Best player of the game si Kia Gomez na may 7 attacks at 6 service aces. Nangunguna sa team standing ang PNP Lady Patrollers na may 11 wins at 2 losses. Talong beses kami nag-iensayo kasi pero naging effective po yung pagod nila at saka paghihirap namin. Pagising sa umaga, alas 5 kasi nag-iensayo na kami hanggang alas 7. So paghapon, ganoon din. So naging effective yan. Malakas talaga itong PNP. Kahit siguro maganda laro namin, hirapan pa rin kami talaga kasi mas buo talaga sila. Compare last year, mas laki na nang in-improve nung position ng team nila. Sa second game, panalo ang Judiciary Justice Servers laban sa SSS Pension Protectors sa 3-1. Sa first set pa lang, pinaulanan agad ng service ace at cross-court attack ni Pachari Semuang ng SSS ang Judiciary. Nagtulong-tulong naman sina Alarni Pesebre, Lerma Tubog at Dada Yuboko para madepensahan ang laro. Ngunit nakuha ng SSS ang first set sa score na 25-19. Sa second hanggang fourth set, nakipagtagisan ng depensa ang Justice Servers sa tulong nila Boras, Pesebre, Tubog at Yuboko. Kaya nakuha nila ang tatlong magkakasunod na set sa score na 8-25, 22-25 at 20-25. Best player of the game si Dada Yuboko ng Justice Servers na may 8 attacks at 7 service aces. Pang-anim sa game standing ang Judiciary na may 4 wins at 9 losses. Sabi ko sa kanila kanina, ang kalaban nila, sarili na nila. Maganda yung first game, second game nawawala, nag-on and off eh. Sabi mo sa kanila, kalaban yung sarili nyo. Hindi naman ganun kalakas yung palo nila, naninigurado rin. Yung service, yung malakas yung service, kailangan alam mo kung saan dadali ng bola, pupwesto ka. Yun ang sinabi ko sa kanila, kailangan yung gawa ng paraan sa loob. Kasi ako wala na akong magagawa sa labas eh. Kayo na ang gagawa ng dapat yung gawin sa loob para manalo. Medyo marami kaming kulang talaga kami sa reception talaga. So yun ang pa-practicein namin. We only have 1 game more left for the elimination. Sa third game, nagpakawala agad ng service ace si Judith Abil at power attack si Danica Genrauli laban sa DFA Emisaris. Kaya nakuha ng Suffragettes ang unang set sa score na 25-21. Sa second set, nag-double time ang DFA Emisaris sa tulong nila Kat Magsumbol at Ibon Reyes. Kaya naipanalo nila ang kalawang set sa score na 20-25. Sa third and fourth set, dinomina ng Suffragettes ang laban sa koponan ng Emisaris sa mga down the line at cross-court attack ni Abil at John Rowley. Kaya nila ang dalawang huling set sa score na 25-16 at 25-12. Best player of the game si Danica Genrauli na may 31 attacks, 2 blocks, 1 service ace. Nasa pang-apat pa rin na team standing ang Comelec Suffragettes na may 8 wins at 5 losses. Focus lang talaga sa depensa. Ay yung pinakauna ko pagdating ko naman sa Comelec, pagturo ko sa kanila yung depensa talaga, yung defense pattern nila. Kitang-kita naman na lumaban pero kapos pa rin eh, nung sa service receive pa rin, ganun pa rin. Pero nung na-execute namin ng maayos, nakuha namin yung second set. So, hindi lang talaga nagtuloy-tuloy kasi dominating naman talaga yung imports ng kabila. So, congrats to them kasi tinrabaho talaga nila. Then, yun nga, to my players is kahit pa paano, binigay nila man nila yung best nila. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa darating na Miyerkules, June 5, 2024 sa Baco Arena, Manila.
Magtutuos ang Judiciary Justice Servers laban sa Senate Lady Defenders sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundo naman ito ng paghaharap ng DFA emissaries kontra SSS Pension Protectors alas 2 ng hapon. Habang BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live ito mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pangunahing dinedevelop ng mga riders about pagsalang nila sa obstacle ng Manibela Challenge ang safety riding. Kahapon nasubok ang riding skills ng isang grupo ng mga big bike riders na kumasa sa Manibela Challenge sa KDR Adventure Camp. Narito ang report ni JP Nunez. Gamit ang naglalakihang mga German brand ng big bike, sumalang kahapon ang Discar team sa obstacle course ng Manibela Challenge sa KDR Adventure Motorcycle Park o KD Ramp. Ayon sa kanilang team leader na si Ebenezer de Malanta, marami sa kanilang mga rider na lumahok sa challenge ay nasa 3 taon pa lang din nagmomotorsiklo tulad niya. Challenging anya ang paggamit ng big bike sa obstacle course dahil mabigat itong balansehin. Aminado siya na medyo nagkulang sa practice ang kanilang team kaya't ang kanilang motibasyon ay tapusin lamang ang obstacle course kahit na magkamali o ilang beses na matumba. Isang beses lang kami nag-train. Isang beses lang sila rito. Yung iba nga hindi eh. Wala pa, first lang nila ngayon eh. So, ang sabi ko lang sa kanila, nung unang mag-training sila, i-run lang nila to. Tapos tinuro ko lang yung mga basic na dapat gawin. Yung mga counterweight, yung mga throttle, clutch control. Yan, look ahead. Pagka niliko ka, kailangan nakalingon ka kagad. Isa sa kanyang teammate ang 8-month big bike rider na si Benedict Galasan. Sa switchback na obstacle course, medyo nawalan agad ng balanse si Benedict. Sinubukan niyang tukuran ang big bike pero masyado itong mabigat. Ang bilin niya sa kanila ng kanilang coach at team leader, kapag matutumba ang big bike, mas mainam na bayaan na lang itong bumagsak tsaka ulit itayo. 8 months pa lang naman ako nag-big bike pero based sa observation ko, pagka bigla ka nag-sudden stop at lumiko yung manibela mo, automatic yung dadrop ka. Maliban na lang kung malakas ang binti mo. Napansin nyo, pinipilit ko pa minsan wag mag-drop. Pero talagang pag big bike, sabi nga ng mga coach, drop mo na lang, i-drop mo na lang. Kasi mas importante yung binti mo, yung tuhod mo, yung hita mo kaysa sa motor if ever na, bawa nagkamali ka, mabalian ka pa. Ang motorsiklo naman ng isa pa nilang teammate, bago sumalang ay nagkaroon ng aberya sa clutch, kaya mahalagaan niya na dapat siguruhin din ang kondisyon ng motorsiklong gagamitin. Medyo lumambot, pina-adjust ko ngayon. Sumbagat yung lambot niya, kahit naka-neutral, ang bilis ng pag piniremera mo, pag piniga mo yung clutch, pag in-start mo, gumagano agad. Ngayon na yung game, tapos nagkaganoon pa. Dapat talaga, pag check mo yung bike mo, lahat. Batay sa unofficial running time ng grupo, natapos ng 10 nilang miyembro ang obstacle course sa loob ng 2 oras, 9 minuto at 3 segundo. Pero pwede pang madagdagan ang oras na ito depende sa kung gaano karami ang kanilang naging penalty batay sa mga marshal na nagbabantay sa mga obstacle. Kapag po halimbawa ang isang rider or yung participants po ay nag-put down, magtataas po kami ng aming red flag. Yun, isa pong penalize po nila para po may consider na yung po kanilang ginawa ay may mali. And then halimbawa po yung kanilang gulong lumagpas po dun sa mga nakalinya. Opo, tapos halimbawa po yung motorbike nag-down, consider din po siya na ito po ay penalized.
Napili ng Discar Team na benepisyaryo ng kanilang grupo ang mga matatanda at may kapansanan na kailangang bigyan ng wheelchair at tungkod. Bahagi ito ng MCGI Philippine Loop kung saan pinupuntahan ng personal ng benefactors ang kanilang mga benepisyaryo. Ayon sa team leader, mas malaki ang kanilang magagawa sa makukuhang premyo sa Manibela Challenge. Tatanggap ng 500,000 pesos ang napiling benepisyaryo ng hihiranging first place sa Manibela Challenge, 300,000 pesos sa second place at 200,000 pesos sa third place. Open yung aming pagtulong kung sino yung mga nangangailangan ng assistive devices, mga wheelchair, kung ano pa, nebulizers, doon namin ilalaan. Pupuntahan namin mismo kung saan man silang lugar. Itong Manibela Challenge na konsepto ni Kuya Daniel Razon, isa sa pangunahing layunin ay para maging bihasa yung mga nagmomotorsiklo sa safety riding. Kabilang sa skills na pwedeng ma-develop sa kanila kapag sumalang sila sa mga obstacle courses dito ay ang balance, tamang pagkontrol ng speed at maneuvering. Course na to ang magpaparealize sa'yo na sabi mong 20 years na akong nagmumotor, ganito, magpaparealize sa'yo na para ka palang baguhan pagdating dito. So talagang yung adrenaline mo gigisingin talaga. Kung ano yung matututunan mo dito sa challenges na ito can relate doon sa riding condition mo pagdating mo sa kalsada. So pagdating mo sa kalsada, kung na-master mo yung controls mo dito sa mga challenges dito, i-apply mo yon pagdating sa kalsada. Bukas June 4, ang Ducati PH Adventure Team at Team Progressive naman ang kakasa sa Manibela Challenge, habang sa June 16 naman gagawin ang awarding ceremony kung saan doon na din malalaman ang magiging opisyal na running time ng lahat ng kalahok kasama na ang ipapataw na penalty. Abangan bukas ang live stream ng Manibela Challenge sa official Facebook page at YouTube channel ng Manibela at UNTV. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa mga pabiyahe naman po ngayong Monday morning, narito ang lagay ng trapiko sa oras na ito. Sa kuha ni CJ Makalalad, dito po sa Mega Q-Mart, makikita po natin na magaan po ang lagay pa rin o daloy ng trapiko on both sides, northbound and southbound. Although may mga kaunti or bahagyang pagbigat ng trapiko sa southbound area, makikita natin na maayos at maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa Bagong Baryo, EDSA, makikita po natin sa mga papunta po sa Monumento Circle, magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Gayon din sa area papunta sa Balintawak, magaan din po ang daloy ng mga sasakyan. Sa NLEX, video po natin, makikita po natin dito sa Balintawak Toll Plaza, magaan po ang daloy ng sasakyan both sides, pero po dito po sa northbound, makikita natin na meron na pong bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa Mapulang Lupa, Valenzuela, maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Ngunit papunta po sa southbound, makikita natin na meron ng kaunting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Kaya agahan na po natin ang pag-alis mga kasangbahay dahil maipit po tayo sa trapiko. Dito naman po sa Mindanao Toll Plaza, both lanes ay magaan po ang daloy ng mga sasakyan.
sa May Kawayan Interchange Bridge, magaan po ang daloy ng mga sasakyan. Pero sa papunta po sa Manila, southbound, may kaunting pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa may Bocaue Toll Plaza, going to Bulacan, Malolos area, magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. May kaunting pagbigat lang po pagdating sa Cash Lane dito po sa may toll gate. Dito naman po papunta sa Maynila, medyo bumibigat na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa San Fernando Interchange, maluwag na maluwag mga kasangbahay ang daloy ng mga sasakyan. Sa kuha ni Christian Lopez sa SLEX Calamba, northbound going to Manila, makikita natin mga kasangbahay, bumibigat na po ang daloy ng mga sasakyan. Lalong-lalo na po sa southbound going to Batangas. Kaunti na lang mga kasangbahay, magiging bumper to bumper na po tayo. Kaya po sa mga babiyahe ay magbaon po tayo ng maraming pasensya. Sa drone video ni Jimmy Codinera sa Poblacion Pardo Service Road sa Cebu City, magaan po ang daloy ng mga sasakyan on both sides, northbound to southbound. Sa kuha naman po ni Glenn Gerald Elocre sa Santa Cruz Laguna intersection, sa northbound going to Manila, makikita po natin na may bahagyang pagbigat na po ang daloy ng mga sasakyan. Halos lahat po ng lane sa northbound ay mabagal na po ang daloy. Samantala sa southbound area, northbound area going to Nagcarlan ay magaan pa po ang daloy ng mga sasakyan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs, chapter 14, verse 13 na nagsasabi, "Take fast hold of instruction, let her not go. Keep her, for she is thy life." Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Happy viewing po ulit sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update muna tayo sa ating mga kasangbahay na motorista. Magkakaroon po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 40 to 60 centavos ang presyo ng bawat litro ng diesel, habang 60 to 80 centavos naman ang inaasahang madaragdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Pero good news naman sa mga gumagamit ng gasoline dahil magro-rollback naman ng presyo nito ng nasa 90 centavos to 1 peso and 10 centavos. Wow! Sa mga gasolina dyan. Pipiliin nyo na. Minsan kasi pinipili yung mga shortcut na malayo pero at least mabilis sa oras. Ngayon pwede nang dumaan doon. Kasi minsan tinitiis mo yung traffic kasi mas maikli yun eh. Good news. Dagdagan naman natin ng good vibes at good news dahil may good news din po tayo sa mga senior citizen na Valenzuelano. Meron pong libreng pneumonia vaccine para po sa inyo ang pamahalaang lungsod ngayong pong June. Para sa mga interesado, narito po ang vaccine schedule. From June 3 to 7 sa People's Park, June 10 to 11 and 13 to 14 sa Family Park, June 17 to 21 sa Polo Park at babalik muli sa People's Park sa June 24 to 28. Isasagawa po ang libreng bakuna mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya mga kasambahay, huwag pong kalimutang dalhin ang inyong OSCA ID, medical clearance kung kayo po ay may medical condition at pneumonia vaccine card kung kayo po ay nakatanggap na ng bakuna dati. Para po sa mga 60 years old na magpapabakuna, dapat po kayo ay asymptomatic o walang ubo, sipon, lagnat at iba pang sintomas ng flu-like illness.
Hindi rin umiinom ng antibacterials o steroid. Hindi tumanggap ng ibang bakuna sa loob ng nakaraang 2 linggo at hindi nakatanggap ng pneumococcal vaccine sa nakalipas na 5 taon. Kung meron po kayong katanungan, magpadala lang ng mensahe sa Valenzuela City Gov Official Facebook page. Lubos-lubusin na natin yan. Medyo na walang bayad para dun sa mga senior citizen natin. Kaya kung malapit naman kayo dun sa mga nabanggit na lugar, hintayin natin yung mga schedules na yun para makalibre na tayo dito sa Vax. Absolutely. Punta na po tayo. Attention naman po sa mga Navoteño Fisher Folk. Kayo po ay pinapaalalahanan na magparehistro para po sa inyong Fisher Folk ID. Kailangan nyo po kasing magparehistro o mag-renew ng rehistro taon-taon upang makuha ang mga benepisyo at programang nakalaan sa mga mangingisda nating Navoteño. Ngayong June 3 hanggang June 10, ang nakaschedule na magparehistro ay ang Tangos North, San Jose, Sipak, Almasen at Tanza 1 o Tanza 1. Para makapagrehistro, i-access ang link na appointment.navotas.gov.ph. Ilagay ang inyong detalye at piliin ang City Agriculture Office at Fisher Folk Registration New/Renewal. Piliin din ang tamang oras ng appointment depende sa inyong barangay. Sunod ay i-confirm ang appointment at i-save ang QR code dahil ipapakita ito sa araw ng assessment. Sa araw ng assessment, siguraduhin kumpleto ang dalang mga dokumento. Para sa karagdagang detalye, i-check lang ang official Facebook page na Navoteño Ako. Ito po ay para sa mga Fisher folks nating mga taga Navoteño para ma-access din po natin o maging part tayo ng mga programs and benefits para sa mga mangingisda natin. Yes, eto naman, abiso po mula sa pamahalaang lungsod ng Pasig. Simula na po ngayong araw, June 3, ang registration para sa mga batang lalaki na 9 to 15 years old na nais samantalahin ng bakasyon para makapagpatuli. Sa mga nais magpa-register, pumunta lamang sa pinakamalapit na Barangay Health Center sa inyong lugar simula po Lunes hanggang Biyernes, 8:30 a.m. to 3 p.m. Pagkatapos magparehistro ay malalaman din ang schedule at venue kung saan gaganapin ang pagtutuli. 150 slots po ang available kada schedule. Ngayong araw, ang venue ng Operation Tuli ay sa Bagong Ilog Elementary School at bukas naman po ay sa Pinagbuhatan Elementary School. Sa June 5 naman ay sa Bambang Elementary School, San Miguel Elementary School sa June 6 at sa June 7, araw ng Biyernes sa Palatiu Elementary School. Sa araw ng pagpapatuli, kailangang may kasama ang bata na magulang o guardian na 18 years old pataas. At yan po ang ating advisories for today. Mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Taong 1979 nang maitala ang isa sa largest oil spill sa kasaysayan matapos na sumabog ang Ixtoc 1 offshore oil well sa Bay of Campeche sa southeastern Mexico. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. June 3, 1979, sa araw na ito ay sumabog ang Ixtoc 1 oil well na nagresulta sa pagtagas ng nasa 100 at 40 milyong galon ng crude oil sa Gulf of Mexico. Ang Ixtoc 1 ay isang exploratory offshore oil well na nasa Bay of Campeche sa timog silangang bahagi ng bansang Mexico. Habang sinusubukang selyuhan ang oil well ay nagkaroon ng matinding pressure na nagtulak sa putik paitaas ng drilling pipe at platform. Bandang 3:30 ng madaling araw ay sumabog ang oil well at sumiklab ang malaking apoy. Dahil sa malakas na pagsabog at matinding sunog, ay napinsala ang platform at lumubog sa ilalim ng dagat. Kaugnay nito ay tumagas sa Gulf of Mexico ang napakaraming langis at binalot nito ang 100 at 70 milya ng shoreline sa Estados Unidos. Naapektuhan din ng oil spill ang species ng demersal fish, shrimps, mollusk, crabs at iba pang invertebrates. Ang langis na kumalat sa Gulf of Mexico ay tinatayang umabot sa 100 at 40 milyong galon. March 23, 1980 nang tuluyang mapatigil ng mga kinauukulan ang pagtagas ng langis at tinatayang gumastos ang pamahalaan ng Mexico ng mahigit 100 at 30 milyong dolyar sa nangyaring oil spill.
Yun ang problema lagi sa oil spill. Kasi nga, may mga, di ba 10 months itong nilinis, bagong, yung maskim lang pero ang problema sa mga oil spills talaga, hindi siya talaga totally nawawala. Kasi yung iba nagse-sediment sa ilalim, lumulubog, hindi naman malilinis na yun. Yung iba nag-emulsify kasi pagka nadadala ng ocean currents, parang naghalo siya, nagkakaroon parang alam yung tsura ng mayonnaise, parang gano'n, na mas mahirap linisin. At saka yung iba nakakainan ng mga ibang marine life doon sa lugar. Kaya hindi talaga siya 100% malilinis every time na nagkakaroon ng oil spill. Kaya maganda na nababantayan at maiiwasan yung mga gantong mga pangyayari. Para hindi na maulit kasi ganito, talagang permanent yung mga effects na nagagawa ng mga oil spills na ganito. Kaya importante talaga na mag-invest din tayo sa mga precautionary measures. Kasi sabi dito sa incident na to, it took decades. Kahit decades, meron pa rin mga oil pa rin, may damage pa rin. Kaya mag-invest tayo sa mga sa mga precautionary measures para ma-prevent natin yung mga ganito pang incident, di ba? Totoo, tama yan. Tsaka nung time na yun kasi isa sa naging problema nila rin yung communication. Kasi tagal na rin nito eh. Anong taon to nangyari eh. Kaya buti na lang ngayon talaga meron na tayong mga modern technology na talagang mas mabilis na yung pagpapasa ng mga information. Tsaka madali tayo nakakapag-communicate sa ibang tao kapag kailangan natin ng tulong. And speaking of modern technology di ba, malaki ang naitutulong sa atin ngayon ng modern technology. Gaya na lang ng mabilis na communication, convenient payment transactions, online shopping, at marami pang iba. Pero pwede rin tayong mabiktima mga kasambahay sa pamamagitan nito kung hindi tayo mag-iingat. Lalo na ngayon na dumarami ang nasasangkot sa cybercrime. Kaya nga dapat huwag kang marupok. Be a cyber defender. At kung paano, yan ang ituturo sa atin ni Mr. Romel Duldulao, isang cybersecurity specialist. Good morning po, Sir Romel. Good morning, Sir Romel. Good morning mga kasambahay. Napakaganda nitong ating ngayon, Sir Romel, no? Topic natin Very ngayon. relatable. Oo, very relatable. Kasi di ba madalas yung word na marupok nagagamit lang natin yun sa mga Saan ka relationships. nakaka-relate sa technology o sa marupok? Pwede both. Relatable. Hindi kasi di ba pag-usapan natin yung marupok, madalas sa relationship lang yan eh. Pero bakit po ba ngayon nako-consider tayo na marupok or weak, especially when it comes to cybersecurity? Actually, there's a common notion na the human element is the weakest link in a cybersecurity chain. Actually, yung lumabas na recent report about data breach investigation report from Verizon, 68% of all breaches are caused by human. Tayo rin talagang ng factor na yun. Pero ano po ba yung tinatawag nila na social engineering? Ano po yung connection nito dito sa tinatawag na cybersecurity? Well, it's a form of psychological manipulation techniques na ginagamit to deceive us. Usually, in-exploit nila yung ating natural sense of helpfulness, curiosity. Yung pong ating mga human behavior. Pati sa palalo, pati pala sa mga ganyan, may engineering. Kasi alam ko lang, CV, electric. Pero ano ba, kasi parang hindi ganun ka-familiar. Ano po ba yung mga sample ng mga social engineering na pwede tayo expose sa ganitong klaseng mga... Well, ang most common form ng social engineering is phishing. Phishing. These are fraudulent emails na nagpo-post as legitimate emails. So hindi po yan yung pangingisda, no? Pero yung phishing, ito po ba yung kumbaga, kung i-explain po natin para maintindihan po ng mga kunyari yung mga simpleng mamamayan lang, ano po ba yung mismong phishing talaga? Ito po yung mga nagsisend ng mga email sa atin, then i-urge tayo na mag-click or open attachment. And from that, they can gain access to our computers, mobile phones. So they can remotely access our information. Sa mga phishing sites, ganun, lagi po bang parang link yun? O may mga ibang ways para ma-phish yung mga information? Yeah, usually aside from hyperlinks, meron din natawag na mga malicious files. Like for example, Word documents. Okay. Once in-open natin yon, magti-trigger yung malware or malicious software. So basically, ang form po nito is links tas documents na isi-send sa inyo. Correct. Tapos kapag clinic po natin, ayun na yung possible na ma-hack tayo, ganyan, ma-access yung information. So, ibig sabihin din po, itong phishing, isang example lang siya ng social engineering na tinatawag Isa lang yun. Isa lang yun, madami pa po silang kasama. Naalala ko tuloy, isa sa mga pinakauna, i-correct niyo po ako kung mali ako, yung naalala ko kasi yung tinatawag na love bug. Correct. Diba? Parang yun yung pinakauna before pa. Baka hindi pa po kami pinapanganak noon. Pero nung nagsisend siya ng email, tapos parang love letter. Tapos syempre baka curious ka, ay may nagsend sa akin love letter. I-click mo, tapos yun pala, virus pala I love siya. you, virus. Correct. Actually, yun yung isa sa major, kumbaga global catastrophe siya.
Kumbaga affecting almost all computers na disrupt with that phishing email. Ano po yung pwedeng maging impact nito once na ang isang tao ay naging biktima ng social engineering? Maliban po dun sa phishing kasi ang dami talagang klase. Well, it can be severe as a major catastrophe. For example, yung nangyari sa sa Colonial Pipeline. It's one of the largest gas oil pipeline sa US. So by the weakness of the human, kumbaga nagkaroon ng access yung attacker dun sa disrupting the oil supply in the US. Pwede yun. Economic impact pwede pala yun. Palaki, no? Kasi iniisip ko para makuha lang yung mga information na mga ganun. Pero usually, ano po yung sa mga ordinaryong gumagamit ng mga cellphones or internet, ano po yung usual na pwedeng makuhang impormasyon galing sa mga smartphones, computers? Ano yung usually pwedeng magawa ng mga social engineering na to? Actually, even as na ordinary citizens can be target of phishing. Kasi they can use the information for identity theft. For example, pwede silang mag-apply ng loan or credit card using our information. Diba? And sometimes yung na-report ng PNP Anti-Cybercrime Group, yung search ng ng hijack profile scams. Or in yung ating mga profile sa Facebook, they can use it to target yung mga friends natin to solicit financial. Ito yung mga common yan. Yung tatawag sa mga friends, hindi pala siya mismo. Nabiktima na yung mama ko niyan. Yung parang yung friends niya pala nakuha yung account, tapos ginagamit yung account na yun para manghiram sa kanila. Dahil pinagkakatiwalaan niya, nagpahiram siya, yun pala, nahack na pala yung account. Yung nanay ko din, yung mga nanay talaga yung mga matagal. Yung mga natin, yung hindi maalam siya. Hindi talaga maalam kasi may parang kaibigan niya, nag-chat sa kanya na, friend, pautang naman ng 5,000. Abay, nagpadala agad. Wala na yung 5,000. Ano number ni Mamsi? Mamsi, papagpangin mo ba ako ng 5K? Pero paano po ba natin sila na-detect? Para rin po dun sa mga kasangbahay natin na wala talagang ka-idea, lalo na dun sa medyo late na generation, hindi po sila maalam sa mga ganito. Usually kasi ang common form ng phishing through email. Kasi ito yung de facto standard for business communication. So for example, dapat maging conscious tayo or aware specifically din sa mail envelope, yung from header ng email. For example, nagpo-post sila as mga legitimate companies like PayPal, even BDO, nagpapanggap sila as mga bank. Pero pag tiningnan mo yung nila, yung from header, makikita mo doon na iba yung for example, bdo.com.ph ang original na website ni BDO. Pero makikita mo doon, bd0.com.ph. Okay, so parang wordplay or parang ma-deceive lang talaga. Yung tinatawag din ng doppelganger domain. Okay, domain. So dapat conscious tayo na tinitingnan natin yung from header email. Opo. Pero applicable din po ba to sa mga text? Kasi parang recently may mga nagte-text po na may link na nakalagay dun sa text. Tapos pag kinlik mo, mapupunta ka na dun sa website. Actually, almost on a daily basis, nakaka-receive tayo ng mga smishing ang tawag doon. Phishing using SMS or text. Smishing. Ayan, ganyan pala yung tura. Mga SMS. Meron nagsisend sa'yo, kunyari galing sa GCash or BDO. Once you click the link and then they will ask for your information, username and password, magkakaroon sila na access sa online banking. Ganun pa rin. Pwede rin po yung pag kunyari sa isang social media post, tapos sinabi na itong item na to, kasi sa mga online shopping may mga ganyan na, itong item na to, makukuha mo dito sa link na to. Pwede rin po ba yun na pag nag-click doon, akala mo online shopping na kumbaga na store pero hindi pala, pwede rin po yun. Correct. Kumbaga yun yung mga ginagamit nila as bait para mag-click tayo. Siyempre, iba mahilig sa mga mga discount, vouchers. Correct. Pero may mga ways ba para masigurado natin yung isang link bago natin i-click? Bago pa natin i-click, parang kumbaga to double check kung legit ba tong link na to, legit ba tong site na to or domain na to? So usually, pagka may hyperlink dun sa body ng email, pwede ka mag-hover ng mouse, meaning yung mouse hindi mo i-click, lalagay mo lang sa ibabaw. Tapos meron siya lalabas na tooltip, makikita mo kung saan siya mapupuntang website. So usually, for example, ginagaya nila PayPal or LinkedIn. Pero pag nag-hover ka dun sa mouse, makikita mo iba yung destination ng URL. Okay, sa PC po yan. Pero sa mga kunyari smartphones and sa mga mobile devices, paano kaya ang mga... Sa mobile devices po kasi usually, yun nga, wala yung ganong feature. Pero I suggest pagka hindi kumbaga hindi mo ine-expect yung yung message sa number na yon,
don't click the link. Wag na lang talaga. Wag na i-risk na lang. Think before you click. Pero di ba Think po, before you click. di ba po meron mga text message na pag pumasok sa'yo, ang nakalagay agad, hindi number, halimbawa, BDO agad. Paano po namin malalaman kung ito po ba ay totoong galing sa BDO or hindi? Again, examine yung URL. Usually, pagka legit yan, yun mismo yung domain ng email nila. For example, yun nga, bdo.com.ph. Yung link. Okay. Usually kasi binabago nila yung mga characters to appear as legitimate. Kailangan ka bantayan, mabuti. Nagkalat na rin talaga. Akala ko nga, di ba nagkaroon tayo ng SIM registration, akala ko matatanggal yung ganito dahil nga, syempre, bago ka makagamit or magamit na yung SIM mo, dapat, naka-register ka, nagkakita ka ng ID mo, pero hindi, tuloy-tuloy pa rin sila. Matatapang na rin talaga yung mga gumagawa ng ganito ngayon. Pero ano po yung pwedeng gawin naman natin para mas maingatan natin to be a better cyber defender nga ang tawag nila? Cyber, yun pala, may cyber defender. Ano yung mga dapat iwasan? Meron sila tinatawag na basic cybersecurity hygiene. For example, yung paggamit natin ng computer, make sure na legitimate software. Kasi for example, yung paggamit ng mga pirated software, although magagamit mo yung software, pero meron siyang backdoor ng malicious software. So pwede siyang kumonect dun sa attacker, and then magkakaroon na siya ng remote access sa machine mo. Isa yun sa mga ways. Dapat legitimate software. And then, for example, sa phone naman, dapat yung mga ini-install natin galing mismo dun sa Play Store, kung Android or Apple Store. Yung mga ano po ba, yung mga, tatanong ko lang po, yung mga naglalagay po ng, kumbaga, kinocoveran yung camera nila sa mga PC, sa mga laptop, nakakatulong po ba yun? Well, nakakatulong in a sense, hindi ka makikita, pero marami siyang pwedeng gawin pa rin sa computer mo Pwede niya ma-record yung ginagawa mo sa computer, kung may mga online transactions, financial transactions, maka-capture niyo yun. So may mga ibang pwedeng gawin yung attacker, kahit na takpan mo yung yung webcams mo. Para sa mga PC users naman po, enough na ba yung parang default na internet protection firewall or kailangan pa ba mag-download ng third party ng mga antivirus? Mas advisable to use yung mga mga third party antivirus or anti-malware. Kasi nababypass na rin yung yung built-in protection ni Windows, even Mac. Kahit So para kasi yun yung sinasabi na parang kapag ka Mac user ka, parang less prone ka. So hindi pala totoo yun. Pwede mas less targeted lang yung Mac, pero vulnerable pa rin siya pagdating sa mga malware. Pero kapag sa incident po na kunyari ako po ay nahack na, like sa computer or sa cellphone, ano po yung mga dapat kong gawin na sunod pag nahack po tayo? Well, first is dapat meron kang backup ng ng data. Kasi ang isa sa mga common malware yung tatawag na ransomware, wherein ilalock niya yung computer mo. So ang means mo na lang to recover your data is to reformat the machine and then restore from the backup. So dapat meron kang backup ng mga important files in data. Para di ka talaga magbaback to zero din. So, it's safe to say na kapag kunyari nagkaroon ka ng malware or nagkaroon ng virus tapos ni-reformat mo everything, factory reset talaga, walang hindi gumamit ng backup or something, talagang back to zero yung PC. Safe na po ba yun? Or pwede pa rin, nandun pa rin yun? Usually, natatanggal na yun. Pero meron kasi tinatawag na mga boot resident malware na even nawala na yung operating system pero nandun siya sa firmware ng Yun yung mga advanced type of attacks na talaga na ginagamit usually sa mga spying, mga cyber espionage. Medyo mas na yun. Medyo mga advanced na yun. Baka wala namang mag-spy sa atin. Yun tayo ka-interesting. Pero Sir Romel, may question po ako. Kasi uso po ngayon sa mga computer namin, sa mga phone, lalo na sa Google Chrome, yung autofill or yung autosave ng mga password, ng mga data. Is it advisable po ba or dapat tanggalin na po namin yun? Kasi di ba kapag tinatamad ka, gusto mo autofill na lang. Okay lang po ba yun? Actually, meron siyang value kasi the first time na nag-input ka ng password, nagsasuggest siya ng strong, complex password. So instead of typing your own password, magsasuggest siya ng complicated password. So meron siyang value. So mas okay po yun. May advisable siya, mas maganda. So yung parang database kung saan nasa-store yung mga autofill na yun, ng mga kunyari, syempre nag-input ako ng password, kumbaga nasa kanya na yung password ko, alam niya. Safe po ba yung mga data namin doon sa ganung mga klaseng mga sites? Usually they are stored naman encrypted. For example, yung Google password and then yung iCloud keychain sa Apple. So, meron naman siya security. Encryption naman. Kasi isa yun sa mga pwede rin panggalingin. Diba kasi iniisip ko dati, kapag ba sinave ko yung password ko, baka mamaya, kapag ka na-virus ako, makuha na din nila yung mga password. Oo, ako din. O, diba? Nakakatakot din yung iba na yung mga
meron din sila sa online banking. Paano naman nila yun poprotektahan po? So ang suggestion ko doon, dapat iba yung email address mo for your social media and iba rin your for online banking. Yun lang. Dapat nga, dapat hindi rin tayo nagre-reuse ng password. Kasi meron naging incident yung sa sa Colonial Pipeline, yung largest na oil industry. Reuse password. Yun. Kumbaga yung password niya sa isang compromised website. Ginamit niya dun sa corporate VPN. Kaya bawal ang makakalimutin. Makakalimutin pa naman ako minsan kapag iniba-iba ko yung password. Di ko na matandaan. So, pag nalaman mo yung isang password. Pag nalaman mo yung isang uuwi mo lahat. Tsaka na-experience ko yun, meron po akong kinonect na yung kumbaga, wallet ko sa online na like katulad po ng bangko ganyan. Kinonect ko po siya sa isang bilihan ng games ng computer. Tapos nabawasan po ako sa sa wallet ko. So yung mga ganun po ba, advisable din po ba na kasi may mga box tayo na nakakonect po sa mga apps. Okay lang po ba yung mga ganun? May risk pagka ganun. Kumbaga yun nga, pagka yung bangko mismo ang nakakonect sa mga ganung wallet, so may tendency talaga na ma-compromise. So mas maganda, debit card instead of credit card. Kasi pagka debit, at least, kumbaga hindi agad makukuha pagka walang laman. So yung sa mga dapat huwag nyo lagyan ang mga bank charot. Yung iba nga may ginagamit nga silang card para lang sa mga online, mga nilalagyan lang. Top up lang. Okay. So mas okay ang debit card po kaysa sa credit card. Okay. Pag sa mga online pala na usapin. Online transactions. Kasi Sir Romel, sa mga naman po, yung mga katulad ng mga free wifi sa mga establishments. May po ba yan? May mga risk? Kasi pag syempre libreng wifi, click lang tayo ng click, libre. Pag mga ganun po ba, ano yung mga risk naman? Yeah, actually, lalo pagka wala siyang password. So, pwedeng ma-compromise yung ating mga credentials with free wifi. Ang isa sa mga mechanism to protect is yung tinatawag na VPN, Virtual Private Network, para ma-encrypt yung connection. So, if you're connected to a public Wi-Fi, make sure you have a VPN. VPN. May mga free VPNs po ba ng mga para sa mobile? Usually, yun ang ginagamit Meron, pero I advise yung mga feed. Hindi naman siya ganun kamahal. Kasi usually may bayad yung mga VPNs para makagamit Yung sinasabi nila, di ba may kumakalat before, yung kahit sa mga public na mga nagcha-charge? Di ba totoo po ba yun sa mga cafes, yung mga wires daw, wag daw basta-basta gamitin? Totoo rin po ba na nangyayari? Opo. Actually, yung pagpapasok ng mga USB, kumbaga isa yun sa ginagamit ng mga attackers to lure yung mga victims For example, mag-iiwan sa common place ng USB drive. Tapos, syempre, curious tayo. Tapos, itutusok na lang natin sa mga computers natin. Yun, magkakaroon na ng access yung attacker doon. Pati nga yung paggamit ng mga... Ewan ko kasi ngayon parang hindi na masyadong sikat yung mga... internet cafes. Kasi dati parang maraming internet cafes Tapos, kunyari, ikaw, wala ka sa bahay nyo, kailangan mo mag-internet, mag-login ka sa internet cafes. Yung mga... Sa mga ganong klase, kahit na siguro ngayon wala naman masyadong mga internet cafes sikat, pero kapag gumagamit ka ng ibang computer naman, pwede po ba maging at risk ka pa rin kapag nag-login ka or gumamit ka ng ibang device? Ganon. Medyo mataas yung risk kasi nga, iba-ibang tao yung gumagamit nun. So, usually they're accessing other sites na may malicious links. So, medyo mataas ang risk pagka public computer sa mga cafes. Ingat sa mga public computers. Hanggat maaari talaga ngayon, kung pwede na marami kang iba-iba yung passwords mo, yun mga take note natin mga kasambahay, sa passwords natin, yung mga kiniklicks natin, na biktima ako niyan, sa email, nawalan ako ng isang account. Pero yun nga, talagang huwag nating hintayin na may mangyari pang mga ganong bagay sa atin bago tayo talagang matuto. Ngayon na narinig na natin, di ba, kay Sir Romel, yung may mga tips na siya, kung ano yung mga pwedeng mangyari, tapos ano yung mga pwede nating gawin. Dapat na rin tayo, maging matalino na rin tayo. Huwag tayong marupok. Huwag ka marupok. Diba? Be a cyber defender. Thank you so much po, Sir Romel Dudulaw, sa pagbisita po sa amin ngayon. Pero this time po, baka may mga gusto naman po kayong batiin. Binabati ko po yung mga MCGI Bible Readers Society and yung pong lokal ng San Valley. Ay, taga San Valley pala. And sa ating pong lahat ng kasambahay. Maraming salamat po. Good morning po. Maraming salamat po. Ayun, alright. Once again, thank you so much po for joining us today, Sir Romel Duldulaw. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ating Kristiyano drama. Dumarami ang mga nasasangkot ngayon sa away kalsada o yung tinatawag nating road rage. Paano ba tayo dapat umakto kapag nalagay tayo sa ganitong sitwasyon? Panoorin nyo sa Kristiyano drama.
Hello? Asan ka na ba? Pwede ba mamaya ka na tumawag? Nagmamaneho ko. Bilisan mo umuwi. Kailangan natin pumunta sa ospital. Na-aksidente si Mama. Ano? Pambihira! Patay. Hoy! Bulag ka ba? Kita mong nakahinto ako dito, nananadya ka ba? Kakapagawa ko pa lang nito eh. Sisirain mo na naman. Ano? Sagot! Ako! Bulag! Sino nang babangga sa ating dalawa? Di ba ikaw? Sino bulag sa atin ngayon? Eh, loko ka pala eh. Ano? Sagot! Pasensya na ho. Pasensya na ho talaga. Tutulungan ko na lang po kayo magpaayos na sira ng sasakyan. Sa susunod na lang po sana, sir. Magiging maingat na lang po tayo sa pagmamaneho. At salamat sa Diyos, ito lang inabot natin. Baka hindi pa tayo makaabot ng buhay sa ating mga pamilya. Tama ka. Pasensya ka na rin. Sa susunod, mas lalo kong aayusin ang pagmamaneho. Salamat ha. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Efeso 4:26. Magandang paalala to, no, lalo na sa mga nagmamaneho, katulad nila Joshua, nila Ira, na ano tayo, kalmado tayo. Kasi kapag sa mga ganyang incident na kapag pareho na kayong galit, dyan na papasok yung road rage. Katulad ng mga news na nabalitaan ko recently na, na nasa daanan, bigla na lang binaril, ganyan, bigla na lang may namatay kagad. Tsaka reminder din na kalmado tayo, magbaon tayo lagi ng pasensya kapag nagda-drive tayo, pag nasa kalsada tayo, kasi hindi natin alam yung mga risk. Kapag galit ng tao yung na-trigger natin, hindi natin alam yung mga possibilities. Tsaka reminder din na tayo, may mga mahal tayo sa buhay na naghihintay sa mga bahay natin. Kaya ano tayo, magbaon tayong napakaraming pasensya kapag nagde-drive. Katulad nga nung isang advice na narinig ko na maximum tolerance, 'di ba? Yung sinasabi na hangga't maaari, wag mong papantayan yung galit ng mga nakakaalita natin sa kalsada, kasi hindi natin alam talaga yung mga possibilities. Baka hindi natin alam, armado pala, ganyan, or may mga substance na ginamit kaya siya ganoon. Kaya maging ano tayo, siguro tayo yung maging bigger person sa mga ganyang sitwasyon, na tayo yung magpakumbaba na, kasi alam natin yung mga pwedeng risk. Katulad nga ng mga nababalita, di ba? Yung mga road rage na ganyan, ang daming incidents ng killings and mga accidents. Kaya mas tayo, maging kalmado tayo sa pagmamaneho at sa pagta-travel natin sa labas. Tsaka bawag, katulad niyan, kung may mabanggaan na, di ba? Nagka-problema na talaga, may problema na, wag mo nang dagdagan. Kumbaga, ang una niyong isipin agad, ma-solve yung problema. Wag na natin daanin pa sa sigawan, di ba, na pwede pang magkasakitan. Isolve na natin yung problema, kasi wala naman nangyayari kapag parehas mataas yung nyo eh. Yung emosyon ninyo, hindi kayo magkakaintindihan, baka lalong wala kayong ma-solve. Di ba? Mas lalo pa yung aberya na pwedeng pang mangyari. Kasi pag mga ganyan talaga, di ba, na hindi na sila magkasundong dalawa, dadali na sa police station, mas haba talaga yung, kumbaga, yung magiging proseso, mas dadami rin yung, kumbaga, yung oras na masasayang ninyo, yung abala sa inyo. Kaya piliin talaga din natin kung kung saan tayo eh. Kung doon ba tayo sa kalmadong side o talaga magpapadala rin tayo doon sa init ng mga ulo natin. Kaya very important din talaga yung humility eh. Yung matuto tayong magpakumbaba. Mas madalas na, di bali nang ikaw yung mali, basta ikaw yung mabuti. Yun na lang yung isipin natin. Kasi kung lagi nating iisipin na, ako yung tama, tapos nakalimutan mo na palang maging mabuti dahil gusto mong ipilit yung sayo, kahit na mali, di bali na tayo na lang yung mali. Kailangan matuto tayo na magparaya na lang sa kung ano yung mga nangyayari sa atin. Lalo ngayon, pag ma-traffic, di ba? Talagang pagtitiis talaga ang kailangan mo. Itiisin mo talaga na mas, kumbaga yung konting kunyari, na git-git ka, na
tumagal ka ng 0.75 seconds sa stoplight, yung mga ganong klase. Kung maaberya ka man ng ilang segundo, sabihin mo ng minuto ka na naaberya, kaysa naman yung hindi ka na makauwi sa uuwian mo, hindi ka na makapunta sa pupuntahan mo. Ano ba naman yung konting minutong pagpaparaya at sa kapwa na, sige, hayaan mo na. Siguro siya, nagmamadali, baka may dinaramdam siya, kailangan niya ng mag-CR o ano. Di ba? Kung mag-isipin na lang natin, ano ba baka meron siyang, kung ano yung pinagdadaanan niya, baka naman meron siyang emergency na kailangan puntahan. Mas maganda na gano'n na lang siguro isipin natin kaysa yung parang ang i-internalize pa natin, naiinis ako dito. Tapos kapag kasi parang yun yung, ano bang tawag doon? Yun yung pinili mong isipin, parang buong araw mo na apektado. Parang stress ka na sa buong araw, tapos parang magpapatong-patong na yan na umpisa pa lang, sa biyahe pa lang, ganito na ako. Tapos parang puro yung negative things na lang makikita mo throughout the day. Na dapat nga na parang ito pala yung umpisa ng araw mo, sana ito. Kumbaga, start your day right, di ba? At start your day right sa pamamagitan ng pananalangin na maprotektahan ka, maingatan ka sa mga biyahe, sa biyahe mo, kung saan ka man papunta, para kahit paano alam mo, may ano ka may shield ka. Di ba kapag sa mga ganitong pagkakataon na sana, ingatan ka sa mga gagawin mo, walang mangyaring ganito, mga road rage, pa-ranger na to. Road rage, maiwasan natin yung mga ganun sa kalsada, di ba? Para ano na tayo yun na yung simpleng kakala nung iba parang magpe-pray pa, late na nga di ba? Parang hindi yung simpleng, yung ilang minuto mo na iaano mo sa pananalangin, malaking tulong yung magagawa nun sa buong maghapon mo. Diba? Hanggang sa makauwi. Alalahanin natin yung sabi sa Biblia, kapag galit na yung kausap mo, ang malubay na sagot, nakakapawi ng galit. Huwag mo nang unahan, mas galit ka pa. Kasi naalala ko, nagkaroon ako ng ganyang incident. Nabangga ko siya ng konti lang. As in, ganun lang. Pero syempre dumikit. So syempre, kinakabahan ako. Pagbaba ko ng sasakyan, kita ko talaga yung mukha ng lalaki. Paggalit na siya. Tapos ang sinabi ko lang, sorry po. Tapos alam niyo, nung sinabi ko yun, di siya nagalit. Mas nag-alala pa siya dun sa sasakyan na dala ko. Uy, okay lang ba yung sasakyan mo? Ay, parang bakit ba? Parang imposible na bakit di siya nagalit. Pero yun talaga, yung malubay na sagot talaga. Makapagpalis talaga siya ng galit. Kaya sunod tayo sa sinasabi sa Biblia, kasi yun talaga yung tamang gawin. That's right. Palipas din tayo ng mga salita, di ba? Wag lahat pinapatulan. We choose our battles. Dito naman tayo sa ating MCGI Cares, mga kasambahay. Karamihan sa mga OFW ay nangangarap na mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Madalas ay tinitipid nilang sarili para makapagpadala ng mas malaking halaga sa kanilang pamilya. Kaya bilang pag-abot naman sa mga OFW sa Singapore, sila ay inanyayahan natin sa MCGI Free Store. Panoorin natin ito. Parang napakaseldom sa amin ng mga OFW makakuha ng free grocery. Malaking tulong po ito sa amin. Kaya thank you po. Salamat sa Diyos. May isa akong friend na taga-MCGI na member. Kaya in-introduce niya ako na pumunta dito. Oo, yun din yung naisip ko, yung parang hindi totoo. Pero until na nakapunta dito, na-prove ko na okay pala siya. Nagbibigay sila ng libre, tapos nakakatulong sa amin. Tulad namin na nagtitipid, di ba? Siyempre, minsan yung sa employer namin, hindi lahat ng kailangan namin pinoprovide nila. Kunwari yung sa mga pagkain namin, yung ganyan, kulang. Siyempre, yung mga gagaling dito, malaking tulong yun sa amin. Open sila sa kahit anong religion. Mababait sila. Blessed na po kami doon. Meron pong gantong programa dito sa Singapore, sa mga OFW. Thankful po kami doon at sana i-bless pa po ang MCGI at sana imago pa po yung gantong programa dito sa Singapore para sa mga OFW po. Maraming salamat po sa Diyos at saka sa lahat ng members ng MCGI po. Maraming salamat. Sana po mag-continue pa sila na mag-serve sa mga katulad namin. Sobrang bait po, sobrang overwhelmed po. Kasi napaka-asikaso po nila. Ina-assist po talaga ng maayos. Kaya nakakagaan ng pakiramdam. First time po talaga pumunta dito dahil nihaya lang ako. Pero hindi ko miniksig na. Ganda wala kasi ngayon na supreme mo na grocery at kahit paano nakakalibre na din pang kape dito sa
sa bahay, at least kahit papano na nababawasan din yung lungkot ng mga OFW na kagaya. So, nagasalamat ni sa Ginoon. Kaya maraming salamat sa Members Church of God sa binigay na free grocery sa amin. Malaking tulong na po ito sa amin. Parang napakaseldom sa amin ng mga OFW makakuha ng free grocery. Malaking tulong po ito sa amin. Kaya thank you po. Salamat sa Diyos. Ang sarap po yung pakiramdam na nakarating ako dito. Maraming salamat po. Sana marami po kayong matulungan. Lubos po akong nagagalak dahil imbes na ibibili namin sa labas, naiipon na din po namin para sa sarili namin, para pandagdag na rin po pampadala sa mga pamilya namin sa Pinas. Kaya sobrang pasalamat po sa itaas at sa inyo po. Ay, naiiyak tuloy ako. Masaya po sa kalooban, lalo na yung mga nagiging madalas po nating mga recipient po sa ganitong event, sa free store po natin. Kasi sila po mismo, nagpapasalamat na po sila sa Diyos. Natuto po sila na magpasalamat sa Diyos. Super saya po tuwing makakatapos po kami ng MCGI Cares. Kasi dito po sa free store, makikita mo po yung mga kababayan natin. Kahit na once a month lang sila makalabas, halimbawa day off nila, dito nila pipiliin na magpunta. Tapos natutuwa sila kasi may free food. Tapos ang mga inaabutan po nila dito, puro mga friendly na may mga kapatid. Sinasabi po nila na meron pa rin pala po ganitong klase ng samahan. Kahit po pagod po yung kapatid, puyat, minsan wala pa pong tulog. Talagang pag nagsaluda ko sila, laging nakangiti po. Kahit po marami pong ginagawa po sa trabaho, pinipilit po namin sa awa po na tulong ng Diyos na makabolunteer po sa kagaya po ng NCGI Pre-Store. Kasi po, pag nasa NCGI Pre-Store ka po, meron ka pong pakiramdam na masaya po sa kalooban kasi nakikita mo po yung kapwa-tao mo na nangangailangan, na natutulungan din po sila. Kumbaga po yung pakiramdam po na Lord, priceless po yun eh. Yung makabahagi ka po sa gawain, and the same time, makita mo po yung mga kapwa-tao po natin na nangangailangan na natutulungan po sila ng NCGI Pre-Store po. It's an opportunity na hindi mo mamimiss pagka may pagkakataon po na makagawa po tayo. Palagi po nating samantalahin na makagawa. Kasi hindi din po natin alam kung hanggang kailan po tayo makakatulong or mabubuhay. Kagaya nga po nung sinasabi ni Kuya Daniel, di ba? Treat your day as your last day. Kahit na kaka-recover lang po, medyo mahirap. Pero okay lang po yun kasi alam naman po natin yung purpose natin na ginagawa po natin ito kahit mahirap. Masaya po sa kalooban na nakakatulong po tayo sa kapwa. Salamat sa Diyos. Kaya nakakatuwa na kahit sa maliit na paraan na alam natin na pwede tayong makatulong sa kapwa natin, na kahit sinasabi ng iba na bakit pa yung tutulungan ng OFW yan, may trabaho yan, nakakapagpadala nga yan ng pera dito sa Pilipinas eh. Pero yung malaman natin din yung istorya ng ating mga OFW na hindi talaga madali yung buhay nila doon, na para lang makapagpadala sila dito sa mga kamag-anak nila, sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Talagang sila yung nagsasakripisyo doon na halos minsan hindi na sila bumibili ng pangsarili nila para lang maipadala na lang nila doon sa kanilang pamilya. Kumbaga, itong ginagawa natin na pagtulong sa kanila, pwedeng sa mata ng iba maliit, pero sa kanila kasi na nakatanggap, di ba, kitang-kita naman natin na malaking tulong na sa kanila yon. At yung fact na may nakaalala sa kanila kahit na nasa malayong lugar sila, may nakakaalala at may nagpapakita na mahal sila ng Diyos, na hindi sila dapat mawalan ng pag-asa sa mga pagkakataon na nababalisa sila, namimiss nila yung mga kamag-anak nila. Sana kahit sa maliit na paraan, naparamdam natin sa kanila yon, na malayo man yung mga kapwa nila, yung mga kamag-anak nila sa kanila, may mga
kapatid tayo sa MCGI, may mga Filipino rin tayo na nagparamdam sa kanila na nandito kami para tulungan. At yun yung pinaka-importante, bukod dun sa libreng pagkain, sa libreng damit na pwede nilang makuha, meron silang sense of community galing sa malayong, biruin mo galing ka sa Pilipinas, napunta ka sa isang malayong lugar na wala kang kakilala, diba? Wala kang kahit sino na pwedeng takbuhan kapag mag-isa ka. Pero dahil nakita sila ng isang community na ramdam nila na minamahal sila kahit hindi sila kakilala, sobrang laking bagay nun. Kasi diba ang hirap-hirap ma-homesick. Yung nasa isang lugar ka, wala kang pamilya, miss na mo yung mga anak mo, tapos wala kang kaibigan. Pero yung makita ka ng mga tao na talagang umaalalay sa'yo, nagmamahal sa'yo kahit na hindi kayo magkadugo, sobrang laking bagay nun para sa mga OFW natin. Kahit nga lang dito sa Pilipinas, malayo ka ng, kumbaga, ng syudad lang sa family mo, ng ilang araw. Minsan makakaramdam ka rin ng, kumbaga, ng sepangs, ng separation anxiety. Ito ibang bansa. Mo? Minsan. Hindi ka nakauwi ng weekends. Pero yun, diba? Kasi marami rin talagang mga sacrifices yung mga OFWs natin. Meron nga mga kwentong ganyan na OFWs na sinasabi na di bali nang gutom ako dito sa lugar ko, busog naman ang pamilya ko. Imagine yung kumbaga pagiging nila, selfless nila para sa kanilang pamilya. Kaya ang laking bagay ng mga ganito nating mga public service na at least makapagbigay tayo ng pag-asa sa kanila at saka ng konting ngiti na makatulong tayo sa kanila. Kaya salamat sa Diyos sa mga ganitong public services. Kasi minsan iniisip nga, di ba, sabi ni Tini na pagka nasa ibang bansa na OFW, na abroad, lalo na pag sa mga bansang maganda, feeling nila ang sarap na ng buhay. Eh kung tutuusin natin, yung cost of living naman doon, mas mataas din. So kung kumikita man sila ng malaki, balanse pa rin na parang nagtatrabaho lang din kayo dito kasi yung cost of living din doon, pantay doon sa sinesweldo nila. Kaya lang sila nakakapagpadala kasi nga, nagko-compromise sila nung dapat na para sa kanila, inokontian nila para ipadala nila dito. Kaya kahit pa paano yung tulong na binibigay natin, na salamat sa Diyos na may mga kapatid tayo na umaabot sa kanila, na hindi sila nag-iisa dun sa mga lugar na feeling nila, malayo sila sa pamilya nila. Yes. Pero ito, maiba tayo, may tanong ako sa inyo. Nakita na ba kayo ng puno ng kasoy? Kasoy lang. Ako hindi. Ako yung prutas. Ako nga wala pang nakita kahit isa. Hindi ko pa nakita nga yung puno. Ano kaya itsura ng puno? Tsaka anong itsura ng mismong kasoy? Dahil ito, natanong ko lang kasi bukod sa naging beach adventure ng ating Brazil production team, pinuntahan din nila yung pinakamalaking cashew tree sa buong mundo. Kung saan yan at kung gaano ito kalaki, panoorin nyo dito sa Trip Ko To. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Samahan nyo kami at ating pasyalan ang Rio Grande do Norte ng Brazil! Natal is the capital city of the state of Rio Grande do Norte, sa hilagang-silangang dulo ng Brazil. Kilala ito sa malalawak nitong sand dunes and beach. Isa nga sa pinuntahan natin itong sikat na pasyalan dito sa Natal, ang Genipabu. Ito ay isang beach na may complex na mga dunes and lagoon. Sikat nga itong lugar para sa mga adventure rides gaya ng pagsakay sa buggy at itong dromedary rides. Ang dromedary ay isang uri ng camel na isa lamang ang hump sa likod. At kung adventure ang hanap ninyo, siguradong mag-i-enjoy kayo sa pagsakay sa buggy na ito. Nilibot kami sa kahabaan ng beach papunta sa lagoon. Talaga namang exciting ang pagsakay sa buggy na ito. Bukod sa mabilis ang patakbo ni Manong, may makikita ka pang magandang tanawin sa paligid. Puntahan naman natin ang world's largest cashew nut tree, ang Cajueiro de Paringui. Hard na pagpapasok po tayo dun sa entrance na para makita natin ang pinakamalaking puno ng kasoy sa buong mundo. Ito guys, sa Pilipinas sa pera natin ay 80 pesos. Vamos al pañarramo, pase.
Matatagpuan ito sa kalapit na bayan ng Natao sa Pirangi, Parnamiring, Rio Grande do Norte. Taong 1994 ay naitala ito sa Guinness Book of World Records. It covers an area between 7,300 square meters and 8,500 square meters. Welcome to the biggest cashew tree in the world. 134 years. 134 years. Ito isang puno lang ito pero nagsanga-sanga siya. Sa kwento ng marami, ang puno ay sinasabing itinanim noong 1888. Sinasabing itinanim ito ng isang mangingisda na nagngangalang Luis Inacio G. Oliveira. Gayunpaman, batay sa mga katangian ng paglago nito, ang puno ay tinatayang higit sa 1,000 taon na. At ito naman ay nagbubunga ng mahigit 60,000 fruits bawat taon. Ngayon, para naman makita natin ang top view ng lugar na ito, pupunta tayo sa taas ng pinaka-tore. Tara! Ang gaganda talaga ng mga wonders of creation dito sa Rio Grande do Norte, Brazil. Oo nga, sana nagustuhan nyo mga kasambahay. Hanggang sa muli, dito lang sa Good Morning Kuya! Shoutout po kay Brad Rodel Mangiliman ng and family, Brad Tony Santos and family, Baby Kobe Santos, at sa buong Brazil production team. Nakita natin, no? Kasoy. Kasoy. Oh. Kung makikita mo, ang laki, no, para siyang isla, pero isang puno lang daw pala yun. Tapos yung nagpalaki sa kanya, puro mga sanga na. Tapos ano rin siya, may record sa Guinness World of Records. Na pinaka, kumbaga, preserved na kasoy na ganun kalaki. Imagine nakalaki naman nun. Ilang tao kaya yung aabuti para mapalibutan lang yung gano'n. Pero sana makakain tayo ng totoong fruit. Kasi hindi pa ako nakakain. Si Joshua pala. Masarap. Hindi ko nga ano lasa? Matamis, matamis, asim-tamis. Anong kalasa na prutas? Ayun ang hirap talaga. Ang hirap talaga siya. Ang hirap niya i-compare. Distinct ang kanyang ano. Hindi hirap niya i-compare. Madalas kasi natin yung i-compare. Ay! Madalas na kasi diba sa mga ice cream, sinasama siya. Pero yung nut naman, cashew nut. Talaga? Oo. Di ba may mga ice cream? Parang pistachio. Alright. Ngayon naman, batiin naman natin ang happy Sabbath anniversary. Kuya Victor Cosari, Bossing B! Sabbath anniversary. At kay Ate Ana po sa atin, Ate Ana Jesus! Happy Sabbath anniversary! And we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And happy birthday kay Ma'am Annie Rento. Happy birthday, Annie! And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning sa aking moms. Hello, Ramsey. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardulaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch.
Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. And belated happy birthday kay Ron Dave Benviaje! Birthday! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!